ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayon. Mga kapatid, tayo nagkatipon-tipon upang pasalamatan ng Diyos at manalangin sa Kanya para makahingi ng lakas na kailangan natin para makasunod sa ating Panginoon ngayong panahon ng Kwaresma. Bago tayo magpatuloy sa ating pagdiriwang ng pagmamahal ng Diyos at mag-alay ng ating papupuri at pasasalamat, aminin muna natin sa harapan ng Panginoon na tayo nagkasala sapagkat kinalulugdan ng tao ng Diyos ang mga tao nagpapakumbaba. Kaya sabay-sabay po natin aminin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandog, 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa iwagan ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nilikha at pinagpala ng Diyos ang tao. Ngunit sa pagsuway ng tao sa kalooban ng kanyang tagapaglikha, napahiwalay siya sa kanya. Dahil dito, naranasan ng tao ang kaguluhan at kawalang pag-asa na sinasagisag ng kanyang pagkahubad. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hilingahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibo niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatukso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsan tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?"
Tumugon ang babae, "Hindi naman, ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Ganyan ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman niyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa pangingin ng babae ang punong kahoy, at sa paglagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nilang nalaman sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng higos, pinagtagpi-tagpi at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawihin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at ipatawad mo yaning kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko hindi mo nagustuhan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang pagpaghariin. Ang ganap na dulot ng iyang pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Inihahabing ni San Pablo ang pagsuway ni Adan sa pagsunod ni Jesus
ang biyaya ng pagliligtas na higit ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay higit na makapangyarihan kaysa sa kasalanan na umalibing sa sanglilikha. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibigay ang kautusan, ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darat, Lagay ko pa kasi ito, hindi dapat. ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na dihamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na dihamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito, kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na. Hindi lamang sa hinakay, kundi sa salitang mahal, mula sa bibig na banal ng Ama natin may kapal. Halina tayo'y maganay kay Jesus na buong mahal ng pananalig na tunay upang mapakinabangan ang dulot niyang maguntipan. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-aayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayanan kanila sapagkat hindi ka matitisod sa bato. Sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito upang magpatirapa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Kamusta naman po kayo? Sana naman ay hindi kayo dinapuan ng sakit, no? At kayo ay nasa mabuting kalusugan, no? Kasi usong-uso po ngayon, ubo, sipon at lagnat, no? Trangkaso. At ako ay na-biktima ho nitong nakaraang araw. Magmula noong February 11 hanggang February 16, nagkulong ako sa aking kwarto, self-isolation, at doon ay nagpagaling sa aking sakit. Hindi ko kasi ordinaryong karamdaman lamang. Ako po ay nagkaroon ng mild pneumonia. Kaya ang sabi ng doktor sa akin, kailangan mong magkulong sa kwarto at kapag hindi ako gumaling ng 5 araw, kailangan daw akong magpa-admit sa ospital. Kaya sinunod ko ang doktor, noong February 10 ng gabi, nagsimula na ako mag-lockdown sa loob ng kwarto ko hanggang February 16. Napaka-romantic ng Panginoon. February 14, siya lang ang kasama ko sa kwarto ko. No? At alam niyo mga kapatid, natakot din ako kasi naisip ko na maraming namamatay sa pneumonia. At naramdaman ko ang hirap na naroon pala ng ganong sakit. Kahit mild lang, hindi ka patutulogin sa mayang pag-ubo. Pag ikay iiga, ilang segundo pa lamang, tatayo ka para dumuwal. No? At tuloy-tuloy ho yan, halos 24 oras. Lalo na nung uminom na ako ng gamot. At ang mas masaklap pa, sinabayan pa ng sakit ko sa hyperacidity. Kaya hindi na ako makahiga. Namimilipit pa ako sa aking tiyan dahil nung panahon na yon ay sumasakit ang aking tiyan. Alam niyo mga kapatid, no, naisip ko rin habang ako'y nasa loob, depende kung nasa sa Diyos na yan, kung ahayaan pa niya akong mabuhay. Kasi marami namang namamatay sa pneumonia. Kahit na malakas pa ang katawan,
kapag ang baga ay naapektuhan masyado, ay ako sa Panginoon, ikaw nang bahala. Kung sakaling gusto mo pa akong matuloy na maglingkod sa iyo dito sa lupa. Hindi ko alam kung lalabas ako sa kwarto ng buhay o patay. Nagpasalamat ako sa Diyos sa pagkakuna ko ng aking kasalanan at ako ay nakapagsisi. Kundi man ay ng araw. Yung karamdamang katawan ay napakahirap. Pero meron pa hong mas mahirap na karamdaman. Karamdamang espiritual. Ang kasalanan. Kung tayo namimilipit sa ating karamdamang pangkatawan, mas namimilipit po ang ating kaluluwa sapagkat wala po ang presensya ng Diyos sa ating kaluluwa pag tayo ay nagkasala. At ang kasalanan ay nakakapasok po sa ating mundo kapag tayo ay nagpapatukso. Kaya po, ngayon tayo ay nasa panahon ng Kwaresma. Itong panahon ng Kwaresma ay panahon ng paglalakbay natin kasama si Jesus. Pero sa paglalakbay natin, unti-unti ho tayo naglalakbay pabalik sa Panginoon sa pagsisisi ng ating kasalanan upang makalaya tayo sa kasalanan. Sapagkat nga, ang kasalanan ang siya sabihin natin na nagpapahirap ng ating buhay, winawasak ng kasalanan ang ating relasyon sa Diyos. At yan po ang narinig natin ngayon sa mga pagbasa sa unang linggo ng Kwaresma. Narinig na natin kung paano natukso Eva at nagkasala kasama ni Adan at kung paano winasak nito ang relasyon ni Adan at Eva sa Panginoon. Para sa ating buhay na walang hanggan. Ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon na huwag natin ginawa ang desisyon ni Adan na tumay sa kalooban ng Diyos at kasala. Tinuturuan tayo ng Panginoon na sumama tayo sa Kanya. Ng demonyo o ng diablo para tayo'y mawasak ang relasyon natin sa Panginoon. Kung ano ang ginawa niyang taktika doon sa ating Eva, ang ginawa niya sa ating lahat. Lahat po tayo nagkakasala. Sarili mo sa tukso at hindi ka magkakasala wasak ng ating relasyon. Nung nagkasala si Adan, damay-damay po tayo lahat. Naging mahina. Naging mahina rin. Naging marupok po tayo ang ating pagkatao. Kung sa kapwa, ang daliho natin maging makasalanan. Kasalanan na gawa. Tayo at malunod sa kasalanan at maging samahan natin sa tukso. Huli siya po ay tinutokso. Kaya kung natin ano ang ginawa sa kanya? Sabi ho dito, pakinggan mo ninyo, Diyos, totoo ba sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Ang ganda ng kanyang unang entrada. Totoo ba? Nakapangaki. Gusto sa ay tusok
taong puso ay ang ibig sabihin, ito yung mga taong magagaling nila. Maaakit ka sa nilang mga sinasabi. Pero may nakatagong panlilin lang para mapahamak ka at para sa nilang makasarin at masasanan hangarin. Ganun po ang taong puso. At itong diablo na ito ay puso. Inosente. Pero kung tutusin sa inosente, ay sa anumang buong ng kahoy. Sinabi ng Diyos, hindi naman sinabi ng Diyos. Puno ng kalungan. At dahil doon, sinagot sa Diablo. Sasamba ka dito, nagdarasal ka, o kaya nag-rosaryo ka sa bahay, at biglang may papasok na hindi magandang para isipan at kakausapin ka. Na habang nagsasalita at nagdarasal, habang nakaluhod dito, yung utak mo iba na ang pinag-iisipan. Dahil nakikipag-usap ka na sa demonyo. At ganoon ang ginawa ni Eva. Pinakinggan niya ang sinabi ng puso. At sumagot siya at sinabi niya, hindi naman. Pinakakain sa amin ng anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna nito. Minsan ganun din pumapasok sa isipan. Kasalanan ba yung mag-isip ng ganyan? Hindi naman. Kasalanan ba? At kapag nakipagkwentuhan ka na sa tuso, unti-unti ka mabibitag sa matatamis niyang pananalita. Kaya, sinabi ni Eva, hindi yan totoo yung sinasabi mo. Sa wakati, alam niya na hindi totoo yung sinasabi nitong Diablo. Pero ito ng Diablo, mamatay kayo pag kumain kayo, hindi totoo yan. Gayon ang sabi niya sa Diyos, sapagkat kung kakain ng bunga, magkakaroon kayo ng pangkaunawa. Malalaman ninyo ang pwede magsabi sa atin na mali ang ginagawa mo, kundi ikaw lamang. Gusto nating pantayan ang Diyos. Kaya sabi ng demonyo sa kanya, hindi totoo yan na mamamatay ka. Kung tutusin nga, pag kumain ka, magiging mas marunong ka pa. Magiging Diyos ka pa. Kapantayin mo na ang Diyos. Mga kapatid, ano yung panlilingan na ginagawa sinasabi ng demonyo dito na nakatago sa kanyang magandang pananalita? Ang paninila, sinasabi niya, yung sinabi sa inyo ng Diyos na mamamatay kayo, kasinungalingan. Ibig sabihin, ang Diyos ay sinungaling. Ang Diablo ang totoo. Na siya ang paniniwalaan ng Diablo. At huwag paniwalaan at huwag magtiwala sa Diyos. Kaya magmula noon, nagsimula ng magduda si Eva kung totoo ba ang Diyos. Kung mapagkakatiwalaan ba ang Diyos. At hinayaan niya, paglaruan sa isipan niya yung sinabi ng demonyo na magiging kapantay mo ang Diyos. Kung bago kinain yung pinagbabawal na bunga sa puno, ay kinain niya na sa isipan niya yung sinasabi na lason ng demonyo. Dahil nabuing buo na sa kanyang isipan, naging buo na sa kanyang puso, ang desisyon niya, nabagin niya ang kalooban ng Diyos. Kaya ang unang kasalanan ginawa ng tao, ng pagmamataas, sinuway niya ang kalooban ng Diyos dahil nais niya maging kapantay ng Diyos.
Walang tama at mali, hindi lang sa Diyos ang tama at mali, kundi nasa araw at isang tao ang tama at mali. Kaya mga kapatid, mag-iingat po dahil ganito po ang ginagawa ng dyablo na pumapasok sa ating isipan, wawasakin kung ano man ang ating mabuting pag-iisip sa Diyos at mawawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Sa Diyos, magtitiwala tayo sa sarili natin ng iba sa pagtitiwala sa Diyos. At susubayin natin ang kalooban ng Diyos para lang masunod ang ating kalooban. Sinamahan niya si Jesus doon sa desierto. Naghintay siya na nag-aayuno ang Panginoong Hesus. Alam niyang gutom na gutom. At ang sinabi niya, ito mga kapatid, ang kanyang mapanlinlang na mga salita. Sabi niya, kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Hindi ba kayang gawin ni Jesus yung bato na tinapay? Nagawa nga niya yung tubig na binago niya, ginawa niya anak. Hindi ba niya kayang gawin yung bato na tinapay? Halimbawa, ito, pagkalaki nito, pwede niya gawin buo yan. Tinapay, pagkalaki niya. Kaya niya gawin niya. Walang imposible sa Panginoon Jesus. Madali lang para sa kanya yan. Napakaganda ng mga binitawang salita nitong demonyo. Pero nais niya gumawa ng masama si Jesus. At nakita ni Jesus yun at sinabi sa kanya, hindi lamang tinapay nagbubuhay ang tao, kundi sa bawat salita sa bibig ng Diyos. Na nais na sabihin, kinalako ng kalooban ng Diyos na ako'y mag-ayuno sa disyerto. Huwag mo kong linlangin dahil hindi yan ang kalooban ng Diyos. At ang tingnan ho ninyo, ginagamit ng demonyo yung gutom. Necessity ho yun. Kailangan mo kumain. 40 araw ka nang hindi kumakain, mamamatay ka na. Kumain ka. Kaya ito yung tinatawag na tukso sa laman. Tinutukso. Ginagamit ng demonyo ang kahinaan ng ating laman. Titingnan niya, ang ating 5 senses. Yung sense of sight, yung ating paningin, yung mga nakikita natin, mga nababasa natin, diyan pumapasok ang demonyo. Sa mga naririnig natin, gagamitin din ng demonyo. Sa mga naaamoy natin, sa nalalasahan natin, kaya nga ang daming addiction sa mga panlasa, pati na rin sa ating pakiramdam, pandamdam. Yan, gagamitin ng demonyo at sasabihin, naku, hindi naman masama yan. Para lang naman sa iyo ito, para sa ikabubuti mo. No, kahit na sa panahon ng Kwaresma na dapat ikaw ay nag-aayuno, naiintindihan naman ng Diyos, yan ang sasabihin parati ng demonyo. Kaya nanandigan ng Panginoon at hindi sumakay sa panlilinlang ng dyablo. Isang pagsubok. Pangalawang pagsubok, sinabi ng demonyo sa kanya, sinabi ng demonyo sa ating Panginoon, kung ikaw ang anak ng Diyos, sapagkat sabi sa kasulatan, aalalayan kanila pag ikaw ay mahulog at hindi nila hahayaan na matisod ka sa bato. Ito naman mga kapatid, napakaganda ng panlilinlang ng demonyo. Ang sarap nun, matatalong ka at tapos may liligtas sa iyong mga anghel. Kaya na din ni Jesus yun at magagawa niya iyon. Pero sinagot ni Jesus ay ganito, sabi niya, huwag mong subukan o subukin ng Diyos. Nasusulat din naman yan sa kasulatan. At yan ang sinabi ni Jesus sapagkat tinutukso siya ng demonyo na gumawa ng pagsubok sa Diyos. Sasabihin niya na, kung talagang mahal mo ko Diyos, abay gumawa ka ng ganito. Kung talagang mahal mo ko, gawin mo ito, gawin mo yan, ipanalo mo ko ganito, bigay mo sa akin ng ganyan, pagalingin mo ko ng ganyan. Yung mga kapatid, nagagawa din mo natin ito eh. Na kapag tayo nasa panahon ng kahirapan, gumagawa tayo ng kondisyon sa Diyos bago tayo naniwala. Hindi natin tatanggapin hanggat hindi natutupad yung paniniwala yun. Ay kondisyon na yun. Doon, nagdidemand ka sa Panginoon. Tinukso mo ang Diyos at yun ay katagan sa utos ng Panginoon. Kaya anong ginawa ng ito yung tinatawag na tukso sa emosyon.
O talagang mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa Diyos, ganito gawin mo. Dahil alam ng Diyos na yung panahon na yon, malungkot na malungkot si Jesus dahil siya'y gutom na gutom, pero alam niya na hindi siya nagpadala sa kanyang emosyon. Pangatlong panunukso, sinabi ng ginawa ng demonyo, ng diablo, dinala siya sa bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kayamanan niya. Nakikita mo, parang nakita mo yung buong syudad, nakita mo ang kayamanan, nakita mo ang kapangyarihan. Ito'y tukso ng kapangyarihan. Mapapasa iyo. Ang ganda ng kanyang panininlang. Pero may nakatago na naman at sinabi na ng demonyo, pero sambahin mo ako. Ibibigay ko sa iyo lahat yan. Sambahin mo lang ako. At ang sabi ng Panginoon ay, yun yung panahon na pagkahina-hina ni Jesus dahil 40 days na nga siyang nag-aayuno, kaya mahina siya. Binibigyan siya ng lakas. Ayan, bibigay ko sa iyo lakas. May kapangyarihan ka. Mapapasayo lahat yan. Pero ang sinabi ng Panginoon, lumayas ka, Satanas. At walang ibang sasambahin kung hindi Diyos lamang. Mga kapatid, 3 beses tinukso ang ating Panginoon. 3 beses siyang hindi nagpatalo. Hindi katulad ni Adan, 1 beses lang tinukso ay bumagsak na. At ang ginawa ng Panginoon na sa kanyang paninindigan sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, na ipanalo niya ang tao. At nasa sa kanya ang kaligtasan. Dahil hindi siya kasala sa ating Panginoon. Alam niyo, pinagkaiba nito kay Adan at kay Eva, mga kapatid, 3 bagay. Anong pinagkaiba? 3. Kailan nangyari yung panunukso kay Adan? Noong nangyari ito sa hardin, na kung saan ang gawa ng Diyos ang paraiso, na kung saan maarawan ang buhay, lahat ng pangailangan nila nandoon. Wala na silang hahanapin pa. Pero, tinukso sila, bumigay naman sila. Bumigay pa sila. Pero si Jesus, tinukso ng panahon ng paghihirap. Nasaan siya? Nasa disyerto. Ano kasama niya doon? Ulo ka, buhangin. Ano kakainin mo doon? O panahon ng paghihirap. Ng ating Diyos, na kahit sa hirap, tutuksoin ka ng demonyo. Pero hindi mo magiging ang Diyos kahit sa atin. Kahit sa oras ng paghihirap. Kaya kung natutukso ka na sa oras ng kaginhawaan, eh siguradong mas matutukso ka sa oras ng kahirapan. Kaya sa oras ng kaginhawaan, sikapin mong huwag matukso para nang pag dumating ang oras ng hirap, halimbawa ang hirap, magkaroon ka ng karamdaman, halimbawa ay magkaroon ka ng pinansyal na problema sa pamilya, o halimbawa ay problema ka sa iyong relasyon. Yung mga panahon na yan, ay hindi ka matutukso sapagkat sa hirap man o ginhawa na natili ka sa ating Panginoon. Pangalawang, ang pinagkaiba nito, alam niyo mga kapatid, si Jesus, nung siya'y tinukso, ang sabi niya parati, nasusulat, nasa kasulatan. Ibig sabihin, sinasabi niya, ayon sa sinasabi ng aking Ama sa kasulatan. Ibig sabihin, nakikipag-usap si Jesus ng Ama. Hindi nila sinabi, Panginoon, may nakatanong po kami sa inyo. Pwede ba? Sagutin niyo po kami kung tama yung sinasabi ng Diablo. Sabi daw ng Diablo, nagsisinungaling na kapag kinain daw namin yung mansanas na pinagbabawal na bunga, ay hindi daw kami mamamatay. Pero sabi niya, mamamatay kami. Sana kinausap mo nila ang Diyos. Sana nanalangin mo na siya. Kung tinanong nila ang Diyos, nandun naman ang Diyos eh. Hindi naman ako. Pero, nagtitiwala, hindi na kinausap ang Panginoon. Ang mga tao mapagmataas, hindi kailanman makikipag-usap sa Diyos. Ang pinakinggan nila, yung demonyo, hindi nila pinakinggan ng Diyos. At yung demonyo na yun, pinakinggan nila ay nasa sa kanila sapagkat pinayaan nila pumasok sa isipan at kanilang kaluluwa. Kaya sana, nanalangin muna sila
kinausap nila, katulad ng ginawa ni Jesus, nakikipag-usap sa Diyos sa oras ng hirap, at lalo na sa oras ng puso. Kaya natin sinasagot, nasa kasulatan. Pero mag-iingat nyo, sumagamit kung Diyos, no? Naiingatan ka, aalalayan. Gumamit din ng banal na kasulatan ng demonyo, mag-ingat kayo. No? Kaya magandang pagnilayan mo, pag-isipan mo, at magpag-guide ka sa pagbabasa ng Biblia. Dahil kahit ang demonyo, gagamit ng Biblia para lang matumba ka. Gagamitin niyan lahat ng paraan para mawasak ang ating relasyon sa ating Panginoon. Panghuli, ika-tatlo, mga kapatid, na pinag-iba. Sabi ho dito, nung tinukso si Jesus, noong panahon yun, si Jesus ay nagpunta sa ilang at agad pinapunta ng Espiritu Santo. Isa mag-isa, may kasama siya. May kaibigan ho tayo, mga kapatid, Espiritu Santo. Nung panahon na iyon ay nang ginawa si Adan at Eva, binugahan sila ng Espiritu ng Diyos. Nasa kay Adan at Eva ang Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, pag ikay tinutokso, kausapin mo ang Espiritu Santo at sabihin mo, Espiritu Santo, gawin mong banal ang aking isipan para ang aking isipan ay mag-iisip lamang ng banal at hindi masama. Espiritu Santo, kumilos ka sa aking buhay para ang aking gagawin ay puro kabanalan, hindi kasamaan. Espiritu Santo, punuin mo ang puso ko ng pagmamahal para ang puso ko magmamahal lamang ng kung ano ang mahalaga sa iyo at hindi para sa akin. Espiritu Santo, palakasin mo ako para ang lakas ko ay pagtatanggol ko ang banal at hindi ang kasamaan. Espiritu Santo, manatili ka sa buhay ko para araw-araw ang buhay ko ay nasa kabanalan. Tawagin mo siya, manalangin ka sa Kanya, at hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tunay talagang mabuting balita itong narinig natin ngayon. Hindi yun nangyari kay Adan, kung hindi yun nangyari sa ating Panginoong Yesus. Nanatili siyang matatag, hindi nagpatukso, nanatili siya sa salita ng Diyos, pinaniwalaan niya ang Diyos, at nagpatulong siya sa Espiritu Santo. At nang sa ganon, tayo ay magkakaroon na ng pag-asa na pwede tayong maligtas kung sasama tayo sa Panginoon sa pag-iwas ng kasalanan. Merong isang batang babae na napaka-buting bata, 12 years old pa lang. At siya ay tinuruan ng kanyang nanay at ang kanyang mga magulang ng magkasal. Siya ay naging matasalin sa murang edad at palasibba. Pero nang isang araw, nung umuwi siya sa kanilang tahanan, sila po ay mga magsasaka lamang. Pag-uwi niya, walang tao sa bahay, sinamantala ng kanilang bahay yung pag-iisa ng dalagang ito. 12 years old po. Nakasot siya ng isang binatilyo, noon ng matalas na kutsilyo, at pinagbantaan siya na kung hindi siya sasang-ayon sa kagustuhan ng lalaki, siya ay masasaktan. Nagpumipiniglas ang babae sapagkat sinabi niya na wag mo mong ituloy ang pinaplano mong masama. Kaya na inalay niya ng Panginoon, pati ang kanyang katawan. Sinaniban ng masamang espiritu itong lalangin ito, no, ng kanyang kalaswahan, no, pinilit niyang na pagsamantalaan ng batang babae at nakipaglaban ng babae, kaya nagawa ng lalaking saksakin ang bata ng mahigit o sobra pa ng 10 beses na ikinamatay ng bata. Pero bago siya namatay, nung nandun siya sa ospital, sinabi niya sa mga nakakarinig sa kanya, pinatatawad ko na si Alessandro. Ano mang mangyari sa akin, pinatatawad ko siya. Namatay ang bata. Hinuli si Alessandro. Kinulong.
at hinatulan. Napag-alaman, dapat ang kanyang hatol ay habang buhay na pagkabilanggo dahil sa kanyang ginawang kasamaan. Pero ang ibinigay sa kanyang hatol ay 30 years na pagkabilanggo. Sapad na pag-alaman na ito pa lang si Alessandro ay isang minor pa, 17 years old yata noong panahon na iyon, minor pa. At pagkatapos, siya ay napapabilang sa isang pamilyang magulo, na ang ama ay nasinggero, na ang kanyang mga kapatid ay ganun din. Kung kaya ito si Alessandro ay nabuhay ng walang paggabay, tamang paggabay. Alam niyo mga kapatid, dumaan siya sa buhay ni Adan. Nagkasala siya. Pero habang nasa loob siya ng kulungan, hindi siya nagsisisi sa ginawa niyang pagpaslang sa batang babae. Hanggang sa isang araw may dumating na obispo at binisita siya. At binigyan, sabi niya, Bishop, nako, meron akong panaginip. May isang batang babae, alam ko naman kung sino siya. May isang batang babae na nag-alay sa akin ng bulaklak ng lili. At nung hinawakan ko, nasunog. Magmula noon, nagsisi yung lalaki dahil alam niyang pinatawad siya ng babaeng pinaslang niya. Alam niyo po, yung batang iyon, yung babae ay si Maria Goretti. At siya po ay naging isang santa. Marami siyang ginawang milagro na nagawa siyang naging santa. Pero ito pong lalaki, si Alessandro, nakalaya pagkatapos ng 27 years na nasa kulungan. At nung pagkalaya niya, pumunta siya sa nanay ni Maria Goretti. At humingi siya ng tawad sa nanay. At araw-araw, pinaglilingkuran niya ang nanay ni Maria Goretti. At yung nanay, sa haba ng panahon, dahil pinatawad ng anak niya, yung lalaki, tinuring ng nanay niya si Alessandro na kanyang anak, yung pumaslang sa kanyang anak. At yung lalaking iyon, nabuhay hanggang sa pagtanda, pumasok ng isang katulad ko, fraile, siya ay Cappuccino, no, Franciscano, at inalay niya ang buong buhay niya sa pagsisisi ng kanyang kasalanan. Dati, tinahak niya ang buhay ni Adan. Ngayon, tinahak niya ang buhay ni Jesus. Sumama siya sa Panginoon sa pagsisisi ng kanyang kasalanan. Kaya mga kapatid, huwag po tayong bibitaw sa Panginoon sa panahon nitong Kwaresma. Samahan po natin siya at tayo ay magsisi din sa ating kasalanan. May pag-asa na tayo ay makalaya sa kasamaan ng ating buhay. Tumayo po tayo mga kapatid at ipagpatuloy na po natin ang ating pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Sabay-sabay po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Belen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matayan ni Libing. Nanawag sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay na magling. Umakyat sa langit na nalulubog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at paghuhukom sa mabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasama matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pinaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Sa makatuwid, dilingin po natin sa Diyos ang biyayang makapamuhay ng tapat sa Kanyang salita. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita, kaming iyong simbahan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng nasa pamahalaan na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso na magsisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan
at magpatawad din sa mga nakasakit sa amin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng social workers at silang lahat na nagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Kupkupin mo ang mga yumao naming mga mahal sa buhay. Sa iyong walang hanggang pag-ibig, aliwin mo kaming nagdadalang hati sa kanilang paglisan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga hinaing ng ating pamayanan, at ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama naming mapagmahal, panatilihin mo kami sa iyong salita upang tulad niya kami rin ay maging tinapay ng buhay. Sa aming sama-samang paglalakbay, pabalik sa iyo, iniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, ang anak mo at ng Panginoon. Amen. Itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na ito. Nawa'y ako'y lumipang maniman o ipagpalang bahala. Sapagkat ako muling nararamdaman sa ganito mga landas. Nawa'y wag ko'y lumipang manipan o ipagpalang bahala. Sapagkat ako muling nararamdaman sa ganito mga landas, mga landas. Magsitayo po muna. Manalangin po tayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan po ng ating Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo pong kami marapat makhain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 4 na araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Mga kapatid, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin, Itaas niyo po sa Diyos ang inyong puso't diwa. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya Ama ipasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong naging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya maging malaya kami sa pagdulog sa habag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat ng kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang nakalilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bulkal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritong banal, gawin mo pong banal na kaloob ang kaloob na ito, upang para sa amin po ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. At gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan naman ni Jesus ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, pinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin itong misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay nitong iyong anak. Kaya iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na ito na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po, Ama, ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo po yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspupusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ni Santa Monica, mga apostol, San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Nicolas de Tolentino, Santa Rita de Casia, Santa Magdalena de Nagasaki, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan nitong iyong anak at ng aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan nitong si Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At ngayon mga kapatid, humingi tayo ng tulong sa ating Ama na mabigyan tayo ng lakas ng papaglabanan ng tukso at kasalanan sa ating buhay. Samahan natin si Jesus na dasalin ang panalangin itinuro niya sa ating lahat. Hinihiling po namin, Ama, na kami po ay adjust sa lahat ng masama. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan araw-araw. Pakiligtas mo po kami sa kasalanan at pakilayo kami sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag itong aming tagapagligtas na si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuwayan mo po ang aming pananampalataya at ang wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan nitong ating Panginoon ay lagi pong sumainyo. At At sumayin ngayon natanggap na ninyo ang kapapapala ng kapayapaan ni Kristo, ibahagi po natin ito sa ating kapwa. Kapayapaan sa inyo lahat.
Kordero ng Diyos na nagais ang mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipangaro sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ang nagtiis po ng paghihirap para sa ating kaligtasan ay walang iba kundi ang anak ng Diyos na narito ngayon sa ating harapan. Si Jesucristo ang ating Panginoon. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po kayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa bawat hininga, hakbang ng aking paa, saan man mapadpad, puon ay kapinan. Sa bawat salita, laman ang puso diwa, isip mo kalooban, batid mo Diyos kailanman. Tumakbo, lumayo man, ika'y talikdan, kamay tuyong tangan, walang ibang tahanan. Ikaw po, aking sandigan tangi, kinakapit na sa'yo tumatahan ang puso ko. Apo, sugatan. Sa bawat bigati, takot hapi sa ngiti, pag-ibig mo'y binabagi, lungkot ng pagkasawi. Sa bawat hangarin, puso na
manalangin, ang lahat yung tingin, o amang mahamagin. Tumakbo ngayon, ikla'y dahilan, kamay ko yung tangan, walang ibang kamahalan. Ikaw ang aking sandigan, tanging kinakabitan, sa'yo tumatahan ang puso ko. Amoy sulatan. Magsitayo ito ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami po ang pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at ang pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan na nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay, upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan po ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa isang pasasalamat at paalala. Sa ngalan po ng ating simbahan at ang ating mga kaparian, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa mga pamilya na nag-aalay sa ating banal na misa, ang pamilya ng Mr. and Mrs. Edison and Chairwoman Mona Lisa Buenavenida and family. At ang ating pong collection report ng nakaraang linggo, ang ating masses collection ay 24,100 at ang love offering naman ay 11,885 pesos na may kabuang 35,985 pesos. Tayo ngayon ay magkakaroon ng second collection kaugnay ng ating pagdiriwang ng Pontifical na gawain ni Apostol San Pedro o Opus Sancti Petri. At ang malilikom ay ating tulong at suporta sa mga pangangailangan ng paghuhubog ng mga seminarista at mga kaparian, gayon din ng mga mission territories, kasama na po ang 7 apostolic vicariates na nasa ating bansa. At nung nakaraang linggo, tayo rin ay nagkaroon ng second collection para sa mga biktima ng bagyong Basyang at tayo po ay nakalikom ng halagang 3,610 pesos at ito po ay natin nang na-deposit sa Arcam BPI account. Umasa po kayo o mag-expect po tayo na lahat ng linggo ng Kwaresma, tayo po ay may mga ganitong second collection. Ito po ay pagtugon na rin sa panawagan ng panahon ng Kwaresma sa paglilimos o pagbibigay ng tulong sa mga kapatid nating nangangailangan. Ang Hearts on Fire shirt, Hands That Serve, led by Mary, Living for Christ, ay available pa rin sa tatlong kulay, white, black, and red sa halagang 300 pesos. At maglalabasin pa po tayo ng iba pang mga kulay para sa t-shirt na ito. Ang Compass for Christ at Handmaids of the Lord ay nananawagan pa rin sa mga nais na sumali sa CLP o Christian Life Program Seminar na gagawin sa March 14, araw ng Sabado sa 7:30 ng gabi. Hanapin lamang po si Brother Jonathan o si Sister Jenny Yanga o kaya ay magpalista sa lamesa na nasa harapan ng ating simbahan. At sa panahong ito ng Kwaresma, tayo po ay nagkakaroon o nagninilay ng daan ng krus sa labas na nasasakupan ng ating parokya mula araw ng Lunes hanggang Huwebes at araw ng Sabado. Ito po ay pinangungunahan ng ating mga organisasyon at ng ating mga ministries. At meron din po tayong isinasagawang istasyon ng krus sa loob naman ng simbahan sa tuwing araw ng Biyernes pagkatapos sa misa ng alas 6 ng gabi. Kayo po ay inaanyayahan namin na sama-sama po tayo magnilay sa paghihirap, kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoon. At patuloy pa rin ang panawagan para sa mga widow o byuda para sa Christian Mother of Santa Monica. Hindi po ito organisasyon,
bagamat kayo po ay magkakaroon ng mga pagpupulong sa unang o sa ikaapat na araw ng bawat buwan. Para sa mga balo na nais na makasama sa gawain ito, mangyaring hanapin lamang po si Sister Porcia Franco o kaya ay magsadya sa ating opisina. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sa mga nagdiriwang po ng kanilang anibersaryo ng kasal, ngayong buwan ng Pebrero, maaari po bang magsilapit kayo para mapagpasalan po kayo at mabasbasan? Sa mga nagdiriwang po ng anibersaryo ng kanilang kasal ngayong Pebrero, magsilapit po kayo para sa pagbabasbas. At doon naman po sa mga nagdiriwang ng kaarawan sa buwan ng Pebrero, lumapit na rin po kayo para maisama rin kayo sa aming pagbabasbas. Napakarami ng haharapin natin sa buhay at kailangan natin ng basbas ng ating Panginoon. Meron po ba? Wala po bang nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal? Wala po bang nagdiriwang ng kanilang kaarawan? Ngayong Pebrero, ali kayo. Kayo ba, Sir? Para mabasbasan po kayo, kailangan po natin ng gabay ng Diyos, kanyang pagpapala. Special na pagbabasbas para sa inyo. Samahan niyo po ako sa pagbabasbas sa ating mga kapatid. Mapagpalang Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong tapat na pag-ibig na nagbubuklod sa mag-asawang narito sa loob ng ilang taon nilang pagsasama. Salamat po sa mga biyaya, sa mga pagsubok na nagpatibay sa kanilang pananampalataya at sa mga sandaling nagpayaman ng kanilang pag-ibig. Panginoon, Ikaw na naglikha ng tao sa iyong larawan at nagbigay ng sakramento ng pag-ibig sa pamamagitan ng kasal, basbasan mo po ang mga mag-asawang narito, palakasin mo po ang kanilang pagtitiis at pag-uunawa, pagyamanin mo po ang kanilang pag-ibig upang maging patutuo sa iyong awa at katapatan. Pagkaloob mo po sa kanila ang kalusugan, ang kapayapaan, at ang kagalakang magkasama sa mga darating pang taon. Naway maging ilaw nila ang iyong salita sa bawat desisyon at hamon. Diyos na mapagmahal, pag-ingatan po ninyo sila sa lahat ng panahon at gabayan po sila ng ating Panginoong Jesucristo, pag-alayan sila ng mahal na Birheng Maria at patnubayan ni San Jose sa kanilang paglalakbay bilang mag-asawa. At pagpalain mo po ang kanilang tahanan, ang kanilang mga anak at apo at tatahan ng kanilang minamahal. Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. At sa mga nagdiriwang ng karawan, dinggin mo po, Panginoon, itong mga anak mong na gumugunita ng kanilang karawan sa araw na ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo po sila sa pamamagitan ng patuloy na pananahan sa Kanya at kupupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masasayang taon. Lahat nito'y naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hiniling po natin to, Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ama namin, Sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo. Mata sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamat. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iriya mo kami sa lahat ng masama. Amen. pagdasal din natin sila sa mahal na Birheng Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ng Panginoong Diyos po ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, dalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Happy birthday ho sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayin. magsimbo na po kayo para sa pagpapala ng Diyos. Ama namin, mapagpala, ipagtanggol mo po lagi sa lahat ng masama itong sambayanan upang
malayang makapaglingkod sila sa iyo at malaging nasa pagkukukup mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ipinaglaban tayo ng ating Panginoong Hesus. Pinalakas niya tayo sa misang ito. Humayo na tayo at samahan natin siyang maglingkod sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Sino parang nabubuhay para sa sarili lamang? Walang sino parang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may kaya ng buhay sa isa't isa. Diyos, ikakabili